Sir, anong nangyari nito, sir? Pinagi mo andar dong. Dinagin mo andar. Murag albularyo gyud pa dong. So ito pala ang may-ari nito sa isang NB350 at ito naman si ma'am, yung asawa niya. Alright, so ngayon titirahin na natin to para magkalaman na kung ano lang ang problema nito. Bitaw. Nissan NB350 YD25 engine, biglang nahilo at tuluyang nawala ng malay, kaya tapusin nyo lang ang buong video nito para magka-ideya naman po kayo. Okay, here we go. At dahil sa ayaw talaga umaandar ang makina, unang-una, nag-undergo muna ako sa X-ray machine para mayroon tayong ideya kung anong klaseng panuhot ang nakapasok sa panglawas nito. So P0380 glue relay. So dahil sa ito lang po ang lumalabas na engkanto, ang gagawin po natin rito, gagamitin natin yung literal na tagna-tagna. Sakto ka. Kung ano lang ang naging dahilan ba't ayaw umaandar ang makina ngayon. Ulitin natin. Ayun, so ayaw talaga. So proceed po tayo. Kaya dito, ang second step na ginawa ko, tinanggal ko muna ang agyanan sa ihi. Alam naman natin na ito po ang pinaka-basic na titingnan na pag mag-troubleshoot po tayo ng balsahan. I mean sasakyan. Okay, engine crank. Up, para. Walang lumalabas na ihi dito sa private part. At dahil kanina ay hindi lumalabas yung ihi dito sa private part, yan o, so ang gagawin lang muna natin rito ay palitan natin yung suction control valve, yung kulay green, yan. At dahil mayroon tayong test part rito, ayan o, so wala tayong kurat diring dapita. Dito sinubukan ko muna para hindi masyadong iiyak ang may-ari sa gastos nito. Alright, so hindi na tayo magpadugay-dugay pa, itaon na. Pagkatapos na nating napalitan ng suction control valve, so ngayon magkaalaman na kung mayroon na bang ihi na lalabas rito. Okay, try nating engine crank. Ayun, so hanggang ngayon ay wala pa rin. Ibig sabihin ay may problema talaga ang pantog nito. At para sure ball ang tagna-tagna ko rito kung paano palabasin ang ihi sa pantog. Ayan, so dito ipakita ko sa inyo ang isa sa mga gahom-gahom ko. Nyor, kunin mo ang libreta, Nyor. Ayan o, so ito po yung libreta natin. Libreta sa albularyo, original copy from University of Siquijor. So sa mga kapwa ko manghuhula dyan, kung gusto po kayong magpa-Xerox nito, puntahan nyo lang ako rito para mabigyan ko po kayo ng original copy, yung clear copy talaga ng ating libreta. Alright, so ito po ang laman ng ating libreta. So ito po yung mga possible causes at kita naman ninyo. Ang gagawin po natin rito ay magbutikaw po tayo. Butikaw, di ba ikaw? Ayan o. So ito po yung gitudlo-tudlo, high pressured pump. Ulitin natin. Butikaw, di ba ikaw? Yan o, so high pressure pump talaga ang gitudlo-tudlo dito sa ating libreta. So ito po ang ating titirahin, high pressure pump. Ito po ang sinasabi ko kanina na injection pump o tinatawag nating high pressure pump. Ayan, so ito naman ang ating ipagpalit o. Surplus ang ating gagamitin. At para magkaalaman na mamaya, pagkatapos na natin itong maitanggal, ibalik natin lahat, try nating start. I'm sorry mga kaalbularyo dahil di namin nakuna ng actual video nang lumabas na ang ihi mismo. Kaya dito sinubukan na naman naming paandarin ulit ang makina. As you can see, may reaksyon naman ang makina pero ayaw pa rin aandar, kaya naisip kong lagyan ng endoscopy ang lungag sa bandang glow plug nito. Ayan, so suminyas-sinyas ako rito na thumbs down. Ibig sabihin, napakasobrang low compression talaga ang pressure sa mismong combustion chamber. So kanina ay kita naman natin na yung pressure ay umabot lang po sa 80 PSI. Para walang duda at para na rin mabigyan natin ng peace of mind ang ating mga basher. Okay, so let's proceed to cylinder number 2. Yan, so cylinder number 2. Tingnan natin rito kung ilan lang ang reading nito. Yan, so try natin. Up. Ayan o. So kita natin ngayon mga kalbularyo ay naka 100 plus lang.
So ang gagawin po natin rito, hindi na lang tayo mag-proceed pa sa cylinder number 3 at number 4. Halatang halata naman po na may problema talaga ang compression rito. So dahil sa 80 PSI lang po ang ating compression result, at kita naman natin yung head gasket mismo naputol. At dito naman naputol rin. At dito naman sa injector, so na-deform yung housing ng injector. Klaro ha istorya. Yan, so lahat dito ay na-deform. Fast forward na naman tayo rito. Yan so pagkatapos na naming napalitan ang head gasket, sinukat at kunting ikot-ikot ng kasama ko para ko medyo mataas-taas ang libor. Hala karon pa ko, mauday ni ang sikreto. At ito pala ang bagong recruit sa Team Albulario from Calubian, Cebu. Kitang-kita naman ninyo, sa tato palang daan, igat na kaayo. O sige, next video na, kadaghan bag istorya. Okay, so once again, ito po yung mga pinapalitan natin yung nawasak na gasket. Yan, so naputol yung mga kadugtong-dugtong rito. At ito naman yung mga injector. Ayan so nangapudpud. Lahat talaga ng injector mga kalbularyo ay nangapudpud Yan so kita naman ninyo rito Kaya pinalitan natin dahil sa gusto ng may-ari na wala na po siyang ibang aalahanin. So ngayon try lang muna nating paandarin ang makina, at bago pa po natin paandarin, kailangan talaga natin itong harangan. Pag may problema sa sasakyan, check engine light, biglang sindihan. Orasyon palumpayat di ka makurat. Burikingking, burikungkong, burikangkang. Halahayang, tikungkong, tikangkang, kay hiloton ko na imong piyak. Genji, start! Ayun! Yan andar na makina! Orasyon dito, Solve! sa makina, to seryoso. Manual o automatic transmission, aircon mo, kahit sobrang weird. So ngayon sir, anong masasabi mo ngayon sir? Okay na. Ang katong mga magpaayo diretso mo diri ni Albulario. Kay largo na ang trabaho. Alright, so okay na talaga yung sasakyan mo ngayon sir? Okay na okay. Okay sir, so maraming salamat sa iyo sir. Wala nga naman Albulario.